Romans 5:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ayan po, sabay-sabay tayong sumamba. Magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Sige po, malakas na palakpak. Sa pasubok, ang pagsama mo'y tiyak at tubos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Pipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, oh napakabuti. Oh, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mong sikana at umaabang, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kung pangangailangan, higit pa. Jesus! Hallelujah! We worship you, oh God! We praise you, Jesus! Ikaw ang aking pastor. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. At higit pa, come on, let's declare, biyaya mo sa gana at umaabang, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kung pangangailangan, higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, kaya magsagana at
Lagi ka namin pasasalamatan, Panginoon. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. Oh Diyos, oh Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. Oh Diyos, oh Diyos. Sabay-sabay nating awitin. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumasan ang kahit na sino pa man. Wala nang nanghihigit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Hallelujah! Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. Oh Diyos, oh Diyos. Sabay! Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumasan ang kahit na sino pa man. Wala nang nanghihigit pa sa iyo pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. That's it! Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, God. We praise you. Thank you, Lord. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumasan ang kahit na sino pa man. Wala nang nanghihigit pa sa iyo pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Sabay-sabay. Kailan pa man. Hallelujah! Malakas na malakpak sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Let's continue to worship. Hallelujah! Thank you, Lord, dahil ang tunay na kapayapaan at kapahingahan ay tunay na nasa inyong presensya lamang, O God. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin sa lugar na ito, Panginoon. Yes, Jesus, we worship you. Oh, we worship you, God. Oh, you deserve praise and honor. Nung una pa lang ako ay inibig mo. Thank you, Jesus.
Panginoon Diyos. Hallelujah. Merong kagalangan at kapahingahan, Panginoon. Let's continue to worship. Hallelujah. Diyos, ikaw dakila. Ikaw ang dakila. Sabay-sabay po nating awitin. Kapayapaan namumula sa inyo, kaligayahan nakamit sa piling mo. Kapayapaan namumula sa inyo, sa iyo, Diyos. Kaligayahan nakamit sa piling niyo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Walang babantay sa'yo. Wala nang babantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Come on, let's sing to the Lord. Kapayapaan namumula sa iyo, walang ibang makakatumbas, Panginoon. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama.
Sige po, patuloy nating bigyan ng papuri at pasasalamat ang Panginoong Diyos. Itaas po natin ang ating mga kamay at patuloy natin siyang bigyan ng mataas na palakpak at papuri at pasasalamat. Hallelujah, Lord. You deserve everything, O God. You deserve our glory, all the praises, O God. Hallelujah, Jesus. Panginoon Diyos na may lalang ng langit at lupa, banal na Espiritu, mapagpalang umaga po sa inyo, Panginoong Diyos. Tunay po ang aming pasasalamat, pagdakila at pag-aawit para sa iyo, Panginoon Diyos. Hayaan niyo, Lord, na tanggapin niyo ng buong puso ang aming mga tinig, Panginoon Diyos, nang sa gayon, O God, tunay na maramdaman at maranasan namin ang presensya mo sa oras na ito, O God. Lord, maraming salamat sa katapatan mo sa buhay namin sa isang linggong nagdaan, Panginoon. At ngayong araw, Panginoon, muli, hindi niyo po kami binigo, O God. Lord, we thank you for this day, O God, that you have given us, O God, to meet you in this place, Lord God. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na bumaba ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito, Panginoon. Nang sa gayon, Lord God, ang presensya mo, Panginoon, ang kapayapaan mo at ang kapahingahan na nagmumula sa iyo ay tunay na matanggap ng bawat isa sa amin, O God. Lord, maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil ang kadakilaan mo, Panginoong Diyos, ang siyang patuloy na nararanasan ng bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na tunay na maranasan namin sa oras na to ang pagpapala na nagmumula sa iyo at maitaas ka namin, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming gagawin, sasabihin at iisipin sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ikaw po ang may taas at madakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Isang magbalang umaga po sa bawat isa. Grabe, nagiinit at nag-aalab ang mga puso dahil ngayong araw ay araw muli ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen! Parang inaantok pa kayo. Ano po? Naantok pa tayo. Sinong masarap ang tulog kagabi? Amen! Umulan, di ba? Grabe, malamig. Kahit walang aircon ng bahay, parang naka-aircon sa lamig. Ano ba? Pero salamat sa Panginoong Diyos dahil yung mga ganong pagkakataon, sabi nga nila, no, sa atin, pag umulan, ano na to, problema. Pero sa mga nag-aani o nagtatanim, pagpapala sa kanila, no? Kaya lahat ng bagay ay kailangan ituring na lang natin na pagpapala. Dahil hindi natin mararanasan ang mga ganong pagkakataon kung hindi dahil sa Panginoong Diyos. Ano po? Dahil tayo ay pinagpapala niya. And ngayon po, ngayong araw na ito, maraming salamat sa Panginoong Diyos dahil muli po tayo nabigyan ng pagkakataon upang makapagbahagi ng kanyang salita. At nung nakaraang linggo, ano po, kitang-kita ko talaga sa live. Ano po, bukod sa maganda ang ating pastora sa live, ang ganda rin na naging topic. Ano po, bilang pag-uumpisa, ano po ng topic natin last week, kung saan ang theme natin is Your Body, God's Temple, Stewardship of the Body. Nung nagsimula po tayo bilang introduction tungkol sa stewardship of the body, isang linggo pa lang ang nakakaraan, may nabago na ba sa ating kung paano tayo magdisiplina ng buhay? Mamaya sabihin ng iba, wala pa po, isang linggo pa lang, tingnan ko po sa susunod na 2 linggo kung may mababago. Ano po? So, ibig sabihin, ito pong ating theme ngayon, it is not just given to us just because for us to be disciplined. Ano po? Hindi lang para madisiplina ang ating pamumuhay, kundi ipinagkaloob ito sa atin ng Panginoong Diyos upang higit nating malaman kung paano natin pangangalagaan ang pangangatawan na hindi naman sa atin. Ano po? Katulad na lamang ng halimbawa, nanghiram ka ng isang gamit. Ano po, halimbawa, cellphone. Uy, peram naman yung cellphone mo, sira yung cellphone ko eh. Ibabalik mo ba siya ng basag ang LCD? O, tapos ko na gamitin. Eto na, pasensya na, basag yung camera. Hindi naman pwede pong gano'n. Ano? Pag tayo ay nanghiram at pinagkatiwalaan, kung ating ibabalik ito, ating dapat siguraduhin na ito ay buo at maayos. Ganun din po sa ating pangangatawan. Hindi naman natin pwede sabihin sa Lord, Lord, 7 days replacement, 1 year warranty yung katawan ko Di ba? Pag may defect na, sorry na Lord, papalit ng bagong katawan yung healthy. Hindi ko na ulit abuso. Hindi naman po pwede yung ganon. Ano po, kaya po tayo binibigyan ng Panginoong Diyos ng ganitong pagkakataon para matuto sa mga ganitong klase ng aralin upang tayo mismo sa ating mga sarili ay magkaroon ng pag-iingat at pangangalaga. Ano po,
So, dahil po tayo ay nakapakinig last week, ano po kung paano natin ma-honor ang ating ang Lord para sa ating mga katawan because we believe that our body is God's temple. Amen po ba? Amen. At dahil alam natin na ang katawan natin ay templo ng Diyos, alam din natin, last week natutunan natin kung paano natin ito pangangalagaan. Ano po, at sa pagpapatuloy po ng ating pangangalaga, sa ating katawan na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos, tayo ay dadako sa ating topic for today na Sabbath, sleep, and self-care. Wow naman! May pa-self-care. Pwede mo nang itap si self, ngayon pa lang aalagaan na kita. Di ba? Ngayon pa lang, dapat nga, last week pa, nag-introduction tayo. Ano po? So, kung atin pong uumpisahan ng topic na ito, we live in a busy and exhausted world. Naniniwala po ba tayo doon? Grabe, no? Ang daming ginagawa, ang daming kapaguran, ang daming business. Maraming tao na constantly working, nag-worry. Diba? Ang worrying ba nakaka-stress? Ay, grabe yung pagtango nila. Talagang oong-oo di ba? Rushing. Maraming nagmamadali sa buhay. Kailangan ko matapos to. Kailangan ko mapuntahan to. Kailangan ko mapagtagumpayan to. Kailangan ko gawin to. Maraming nagmamadali. At higit sa lahat, many are carrying heavy burdens. Maraming hindi. Tingnan mo ngayong katabi mo, mukha bang masaya pa rin yan? Mukha bang healthy ang katabi mo? Amen naman. Ano po? But some of us here, hindi man nagsasabi, hindi man nakakaamin, hindi man nagkikwento, some of them are carrying heavy burdens. Sometimes, practically speaking, iba yung heavy na dinadala. Nag-i-stress eating, kaya nagiging heavy. Pero some of them are carrying heavy burdens spiritually, mentally, emotionally. Lahat yon pinapasok. Pero bakit? Because some believe that resting is just a laziness. Pag nagpahinga ka, tamad ka na. Maliban na lang kung wala ka pa talagang ginagawa tapos puro ka na pahinga. Di ba? While others neglect their health and emotional well-being in the name of productivity. Kadalasan iniisip natin pag tayo ay naupo lang, naku, sayang yung oras. Para pong nanay ko, ganun po yung nanay ko, hindi po kasi nakakali ang nanay ko. Pag po yun ay kumilos, uupo tapos na yung ginagawa niya. Maya-maya wala pang good 1 minute, tatayo na naman yan. Kikilos na naman. Siguro po ganun talaga yung mga nanay. Pero most of us here, hindi man paglilinis ang ginagawa, kahit patrabaho. Minsan, isa-set mo na sa mind mo, magpapahinga ako. Pero kahit nakaupo ka, ang iniisip mo, yung trabaho pa rin. Nasaan yung pahinga doon? Wala. Nakapahinga nga yung physical body mo, ang utak mo. Hindi pa rin. So, wala siyang kapahingahan. But God never intended His people to live in constant exhaustion. Ibig sabihin, hindi po tayo nilalang ng Panginoong Diyos, hindi niya tayo pinagkalooban ng banal na pangangatawan upang tayo ay malulung lamang sa pagkapagod. So, sabi po dito, ayan po. The God who created our bodies also designed us to need, unang-una, rest. God created our body for us to intentionally feel we want some rest. Next, sleep. Meron pa ba ditong hindi natutulog? Meron ba ditong hindi natutulog? Uy, parang nahiya pa sila mag-amen, no? Meron mga kadahilanan ng hindi pagtulog, minsan, insomnia. Minsan, natulog kasi ng hapon, ang haba ng tulog, hindi na makabalik ng gabi. Minsan naman, call center agent. Ayan, yung mga nagpupuyat. At minsan, nagpaparank up sa ML. Ayan, di ba? Ang mga kabataan natin, ayan, ang mga hindi nagsisitulog na akala mo pinagpupuyatan ay ikakalago ng kanilang buhay. Next po, renewal. God created our body also to design us to need renewal. Kaya minsan, hindi normal po sa atin, na hanapin natin na gusto nating mabago. Parang gusto kong ma-refresh, gusto kong mag-unwind. Gigising ka na lang ng umaga, gusto mong maggala, gusto mo pumunta sa bundok, gusto mo
pumunta sa mahangin na lugar because God designed our bodies to desire renewal. Gugustuhin talaga ng katawan natin kasi hindi lang naman yung pagkapagod ang dapat na desire natin or hindi lang dapat yung pagkapagod yung nararamdaman natin kundi our body is designed to seek and desire for renewal. And lastly, healthy rhythms of life. Ibig sabihin, okay lang naman, di ba? Okay lang na mag-desire tayo na mamuhay ng masagana, ng masaya, ng masigla, at maayos yung panganganawan. So, God created our bodies designed to need all of this. Ngayon, kung wala kang dinidesire sa apat na to, tao pa ba tayo? Baka robot na tayo, hindi na natin kinakailangan ang ating pagpapahinga. Even Jesus Christ invited His disciples to rest. Ito pong key verse natin ngayong araw na ito ay manggagaling po dito sa Mark 6:31. Sabi po dito, and He said to them, come aside by yourself to a deserted place and rest a while. So kung makikita po natin dito, rest. Kahit ang Panginoong Diyos nagaya magpahinga eh. Diba? Kahit ang Panginoong Diyos. Kaya hindi natin pwede masabi na rest is a sin. Kasi yung iba sa atin tinuturing na pag nagpahinga ka, kasalanan na yun. Hindi pwede magpahinga, kawawa ang pamilya ko, kawawa ang ganito. Hindi po. Dahil dito pa lang sa Mark 6:31, makikita na natin na totoo na kailangan natin ng kapahingahan. And kung titingnan po natin, ito po kasing Mark chapter 6, verse 31, ay kinuha po mula po sa verses 30 to 44, kung saan nakapaloob po ang kwento ng about po sa pagpapakain sa 5,000 katao. Sino po na po ba dito nakapagbasa ng kwento na yon na God made a miraculous multiplication para makakain ang 5,000? Di ba po kahit sa DVBS, na kwento na yan na pinalago at pinarami ng Diyos ang 5 tinapay at 2 isda para lamang mapakain ang 5,000 katao. Mahaba po kasi yung verses, kaya ibubuod na lang po natin siya, isasama natin siya para mapasok po natin yung Mark 6:31. During that time po kasi, nakasama po ng Panginoong Jesus ang kanyang mga disipulo. Syempre, wala naman silang ibang ginawa, kundi humayo, magbahagi ng salita ng Diyos, ituro ang kaligtasan. At syempre, lahat naman tayo, or hindi man lahat sa atin, most of us here, especially the leaders and the workers, have already done doing evangelism. Amen po ba? Nakapag-evangelize na naman tayo at naranasan na natin to do missions. Pumupunta tayo sa iba't ibang lugar, humahayo, naghahayag ng salita ng Diyos. At yun po ang hindi kinakapagurang gawin ng mga disipulo ng Diyos at ng Panginoong Jesus. Pero during that time, pumunta sila sa isang lugar, dito po sa Mark 6:31, mababasa natin that Jesus Christ asked them to go to a place para doon sila makapahinga. To go to a deserted place para pag sinabi natin deserted place, ito yung hindi matao. Ito yung lugar kung saan makakapahinga ka talaga, di ba? Kapag naman tayo nagpapahinga, ang gusto natin, hindi matao eh. Yung ayaw mo maingay, ayaw mo ng maraming nasa paligid, kasi nga mas peaceful pag ang nakikita mo lang puno, tanawin, o kaya alam mo yung nakakapag-isip ka ng maayos. And ganun po yung dinesire nila na lugar. Na pumunta sila doon sa lugar kung saan mas makakapahinga sila. Pero bago pa lang sila tumapak doon sa lugar na kanilang pupuntahan, nakita na ni Jesus ang isang malaking at maraming mga taong naghihintay sa kanila. Bakit po? Dahil doon sa mga iniwanan nila na lugar, kumalat na sa kanilang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kaya sila mismo ay tumungo kung saan tutungo sila Jesus at nauna pa yung iba. Bago pa makarating si Jesus doon, pupunta na ako doon. Mauuna na ako. Kaya pagdating pa lang nila doon sa lugar na iyon, puno na. Ang dami ng tao at ang Panginoong Jesus, ang naramdaman niya lamang ay pagkahabag. Doon sa maraming tao, pagod sila eh. Gusto nila magpahinga eh. Ang dami na nilang ginawa eh. Marami na silang napuntahan. Pero ang Panginoong Jesus, dahil He has a compassionate heart, naawa siya doon sa mga tao. At tinuring niya yung mga tao, sinabi niya sa mga disipulo na nakakaawa naman ang buhay ng mga taong to para silang mga tupa na walang nagpapastol.
Di po ba? Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesus ay sila mismo ay bumaba doon sa lugar na to at hindi sila tumigil na magbahagi ng magandang balita. Kahit na pagod, kahit na ang daming ginagawa, umabot po ang kinagabihan ay dahil yon ay remote place or deserted place, walang mga tindahan, walang mabibilhan. Sinabi ng isang disipulo na ihinto na muna ang ginagawa nilang pagtuturo at hayaan ng ibang tao na umalis na muna, pumunta sa mga kabihasnan para maghanap ng mga kakainin nila at doon bumili. Ngunit dahil nga deserted place yon, masyadong malayo ang mga bibilhan at hindi makakakain ng sapat ang maraming libo-libong tao na naroon. Kaya doon na po, isasama rin na lang po natin, doon na po na ipakita at napamalas ng Panginoong Diyos ang kanyang miraculous power. Ano po kung saan pinarami niya, may nagdala ng 5 tinapay at 2 isda at pinarami niya iyon at pinagkasya niya sa 5,000 katao. Kung isipin po natin, nakakapagod yun. Kami nga no, nag-sports camp hindi pa umabot ng 200 yung mga kabataan na inassist, inalagaan, pinakain. Pero yung pagod, di ba, ang mga youth leaders natin, alam yan yung pagod, yung talagang nawala na kalakasan ay mararamdaman mo na para kang, ay, gusto mo na lang humiga. Di ba? Pero sila 5,000 ang kinilusan nila, 5,000 ang pinakain, 5,000 ang inalagaan. At hindi po biro iyon. Ano po? At ang Panginoong Jesus mismo ang nakakita na gusto ng kapahingahan ng kanyang mga disipulo. Ano po, the Lord sees that His disciples is already drained, no? Exhausted. Ibig sabihin, napagod sila. So, ibig sabihin mo sa katabi mo, pwedeng mapagod. Diba? Kasi minsan may mga sarili-sarili tayong hugot sa buhay. Hindi ako pwedeng mapagod. May pinapakain ako, may pamilya ako, may pinagpaaral ako. Di po ba? Let us not look into ourselves that we are a robot, no? Na hindi tayo napapagod, na wala tayong limitation because our body has limitations. Ano po? So kung higit natin na makikita, tatalakayin ng pag-aaral na ito sa Mark 6:31, balikan lang po natin, sabi po dito, and He said to them, "Come aside by yourselves to a deserted place and rest a while." Napakabuti po ng Panginoong Diyos dahil even yung pagpapahingahan natin, hindi ka na magtatanong sa Kanya, Lord, sabi mo magpahinga, saan ako magpapahinga? No? Ibinibigay na agad ng Panginoong Diyos that we should seek a place where we can rest. Ano po? At sabi po dito, true stewardship of the body includes learning to rest in God wisely and faithfully. Katulad po ng inawit natin kanina, napakaganda po talaga nung una nating inawit sa worship, nakapahingahan. Sa dulo po ng lyrics, 'di ba? Sabi doon, Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Ano po? Hindi tao, hindi asawa, hindi jowa, hindi kung sino man sa paligid natin ang dapat nating maging kapahingahan, kundi ang Panginoong Diyos lamang. At sabi dito, the true stewardship of the body includes learning to rest in God. Magpahinga sa piling at presensya ng Panginoong Diyos. At ngayon, higit nating malalaman, Lord, sa paanong paraan ba ako makakapagpahinga sa piling mo? At sa paanong paraan po ba ako makakapagpahinga sa kaparaanan mo? Ano po? Kasi we have different kinds of rest na hinahanap ng pangangatawan natin. Ano po? At dahil iniisip natin na yung mga kaparaanan natin ay tama, maganda at dapat, hindi natin nakikita na unti-unting nasisira nito ang ating pangangatawan. Ano po? So sa pagpapatuloy po, number 1 key point po natin, para po mas malalim natin. Maikli lang po ito. Sobrang ikli po. Sabi po dito sa number 1, rest is God's design. Ibig sabihin, ginawa ng Diyos mismo ang pagpapahinga. God made rest intentionally. Ano po? Ibig sabihin, hindi lang biglaan, ikaw, magpahinga ka. Hindi agad ganon. Ano po ibig sabihin? God designed our body to feel exhausted for us to seek Him when we want to rest. Ano? Hindi tayo aasa sa ating sariling kalakasan na hindi kaya ko pa.
Hindi, go pa ako. Hindi, nakakabangon pa ako eh. 'Di ba? Hindi tayo aasa sa ganon because He is sovereign. He knows that people tend to mistreat and overuse their body. Ano? Dahil ang Diyos ay dakila, alam niya kung ano yung binabalak mong gawin sa katawan mo. Alam mo kung ano yung iniisip mo pa lang. Bukas, ito yung gagawin ko. Pagkatapos ko mag-gym, magtatrabaho ako. Pagkatapos ko magtrabaho, magja-jogging pa ako ng madaling araw. Strava. Di ba? Healthy living daw. Pero hindi pala napahinga talaga dahil hindi naging healthy. No? Napagod ng sobra, nasobrahan sa pagiging healthy living, hindi na naging healthy living talaga. Ano po? And because of that, iniisip natin na pag nagpahinga tayo, kahinaan na yon. Iniisip natin, pag nagpahinga tayo, wala tayong silbi. Wala tayong kayang gawin, hindi tayo mabubuo. Bakit? Kasi ang nagbubuo sa'yo, yung productivity mo. Diba? Meron akong isa beses nakausap ang sabi, alam mo ba ako, hindi ako nagpapahinga eh. Kasi pag nagpahinga ako, feeling ko hindi ako productive. Feeling ko hindi ako nakakatapos. Pero kung iisipin po natin, productivity is all about how you will entrust to God everything that you need to finish with a wise and healthy living. Di po ba? Mas higit tayong maraming matatapos at magagawa kung nakasalalay sa Panginoong Diyos at ipinagkakatiwala mo sa Panginoong Diyos yung kalakasan na pangangailangan mo. Ano po? Sabi po dito, sa verse na kinuha natin sa Mark 6:31, come aside and rest a while. Ang sarap siguro sa feeling na ng Lord na yun nagyayaya sa'yo, no? Uy, Aika, teka dito, alam ko pagod ka na magpahinga ka muna. 'Di ba? Kahit nga yung mga ano lang natin mga mentors natin, family natin, pastors natin, "Hoy, dito kayo, magpahinga muna kayo. Pagod na kayo." 'Di po ba ang sarap sa pakiramdam because there are people around us or even there is God, a sovereign God that sees, no? That sees our tiredness. Thank you. That sees our exhaustion. 'Di ba? Merong mga nakakakita na pagod na tayo, pero bakit hindi mo makita sa sarili mo na kailangan mo ng pahinga? Tap nga po natin ang ating sarili, sabihin natin, magpahinga ka, self. Yes. No, kailangan po natin ang pagpapahinga na ito. Sabi po dito, 'di ba? It is part of God's design for humanity kaya hindi siya kahinaan. Ano po? Sabi po dito, after creation, God rested not because He was tired, but to establish a pattern for mankind. So kung makikita po natin, ano po, dito po sa verse natin sa Genesis chapter 2, verse 2 to 3, sabi po dito, by the seventh day, God had finished the work He had been doing. And so on the seventh day, He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy because on it He rested from all the work of creating that He had done. So kung makikita pa lang natin, dito pa lang sa Genesis 2 to 3, hinighlight ko po yung God had finished the work. Ibig sabihin, may natapos ang Diyos. At dahil tinapos niya yon, He rested from all His work. Nung may natapos siya, nagbigay siya ng araw ng pamamahinga. Daig pa ba natin ang Lord kung Monday to Sunday, nagtatrabaho ka pa rin. Dinaig pa pala natin ang Lord kung hanggang linggo ay sa'yo. Di po ba? Yung kung ang linggo, umabot ng linggo, ay hindi ka na nagpapahinga at nagtatrabaho ka pa rin. Kaya minsan ang mga tao dumarating sa pagkakataon that they are exhausted and burned out and drained and at the end of the day, nawawalan na sila ng hope na lumalabas na sa bibig nila na ito na lang ba lagi ang buhay ko? Ito na lang ba lagi ang gagawin ko? Magtatrabaho, gigising ng maaga, uuwi ng late, magtatrabaho, paulit-ulit. Routine na lang. Niwala na nga sa routine yung rest eh. Di ba? Puro lang trabaho. But God made rest intentionally. Ano po? Sabi nga po dito, pag walang proper rest, ano pwede nating makuha? Our body weakens. Manghihina tayo na para bang wala ka na talagang magagawa. Ano po? Our minds become exhausted.
Hindi na nagiging tama ang wisyo ng utak natin. Hindi na nagiging tama ang daloy, no, ng pag-iisip natin. Minsan yan din yung nagiging reason kung bakit tayo nagkakaroon ng wrong decision makings. Ano po, even our emotions suffer. Minsan hindi na natin maintindihan yung mood natin. Ngayon, masaya ka, ngingiti-ngiti ka, mamaya galit ka na naman. O kaya mamaya, malungkot ka naman, nagre-relapse ka naman sa gabi. 'Di ba? So, ibig sabihin, pag pagod tayo, hindi na tama yung nararamdaman natin. Hindi na tama yung emosyon na nilalabas natin. And even our spiritual life can decline. Pag pagod ka na at uuwi ka ng late, katulad ng sinabi natin kanina, yung routine mo na paulit-ulit. Dahil nga, productive ka eh. Sabi mo, productive ka, di ba? Gusto mo may natatapos ka. At dahil gusto mo may natatapos ka, gigising ka ng maaga. Kailangan di ako maliliit. Kailangan sa awarding sa December, most punctual ako. Di ba? Kailangan ganto ganyan. Ang dami mong ginugusto. Pero dahil nga, ikaw ay wala na doon sa kalakaran na naiisip mo that your body is the temple of the Holy Spirit and God designed your body to have rest, even your spiritual life also decline. Dahil gusto mo maging maaga, hindi ka na nagde-devotion sa umaga. Kailangan kong maaga. Maliligo ako ng maaga, mag-aayos ako ng maaga, babiyahe ako ng maaga. Nasa na pagde-devotion ng maaga? Hindi na nga nakapanalangin eh, kahit prayer na nga lang eh. Di malilate ako, kailangan ko na umalis eh. Wala na rin. So kung sa umaga, hindi nakapag-devotion pag uwi, dahil nga naging productive ka kuno, sabi mo eh. Naging productive ka the whole day, pag uwi mo, pagod ka, bagsak. And even night devotion, wala na rin. Di ba? So dyan natin makikita that our spiritual life can decline as well. Iniisip kasi natin, hindi naman apektado yun, katawan ko lang naman, napapagod lang ako. Kilala ko pa rin naman si Lord, nagsisimba pa rin naman ako pag Sunday. Yun na yung nagiging statement natin pagdating sa ganun para lang malusutan natin, no? Na hindi na tayo nagde-devotion, hindi na tayo nananalangin. Ano po? So sabi po dito, kung makikita po natin dito sa Mark 2, verses 27 to 28, Jesus declares the Sabbath was made for man, not for the Sabbath. So, not man for the Sabbath. So, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Sa Tagalog po, sabi, sinabi pa sa kanila ni Jesus, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao at hindi ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya nga ang anak ng tao ay Panginoon din ng araw ng pamamahinga. So, congratulations po sa bawat isa na nagtagumpay ngayong araw. Palakpakan naman natin ng Lord. Thank you, Lord. Ngumiti-ngitian niyo yung katabi niyo kasi isa siya sa nagtagumpay ngayong araw. Di ba? Dahil hindi ginawa ang tao para sa araw ng pamamahinga, kundi ginawa ng Lord ang araw na ito bilang pamamahinga. Ano po, napakabuti ng Panginoon Diyos no, na siya mismo ang nagbibigay sa atin ng araw na ito. Ano po, kaya lagi po nating tatandaan, ano po, this Sunday belongs to the Lord and only for Him. Ano po, let's set aside anything na makakadagdag doon sa burden na meron ka. Ano po, para hindi tayo makapagpatuloy. Katulad nung sinabi natin, ano po sabi ng Lord sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my powers made perfect in weaknesses. Ano po, at dahil tayo ay nakaka-attend ng Sunday service, tayo ay nagagawa pa ang mga tungkulin natin bilang anak ng Diyos, His grace is sufficient for us. And His power is made perfectly for our weaknesses. Kaya nga pag tayo ay nanghihina, hindi lamang physically ha, even emotionally, mentally, and most of all, spiritually, kanino ba tayo tumatakbo? Kanino ba tayo nakikipag-usap? Alam niyo po, share ko lang ano po, nung time that I already made my prayer room sa kwarto, napakasarap po sa pakiramdam kasi nga, pag ikaw ay nasa labas, ang daming tao, ang lawak ng paligid, ano po, may mga lugar ka na pag pinuntahan mo, parang ang crowded palagi. Yung parang titignan mo pa lang yung maraming tao, napapagod na agad yung mata mo, ang dami naman nito. 'Di ba? Pero pag uuwi ka at madadatnan mo ang isang maliit na lugar kung saan
meron kang pwedeng upuan. Yung parang upo ka lang, tapos hinga ka lang na malalim. Ay, gaganon ka lang, tapos tinitigan mo lang yung lugar, parang nakaka-refresh, nakaka-renew na meron kang uupuan na lugar at makakausap mo, Panginoon Diyos, magraran ka, Lord, na lang ba ngayong araw? Nakakapagod talaga, sobra. Ano po, kaya nga po, we are highly encouraged, no, na tayo mismo, humanap tayo ng isang parte sa ating mga tahanan na pwede nating maging kapahingahan, kung saan doon natin kakatagpuin ang Panginoong Diyos. We believe that our God is omnipresent kahit saan nandun siya. Ano po, pero merong certain place, sabi nga ng Lord, come, no? Humanap ka ng deserted place that you can rest. No? At yun po ang isa sa magandang lugar kung saan tayo makakakita ng kapahingahan. For the application po, sabi dito, sometimes people are physically present but spiritually and emotionally drained because they never pause to rest. Kaya minsan, meron tayo mga nakikita, uy, grabe, ang sigla-sigla na, no? Grabe, oh, ang ano niya, ang healthy-healthy niya. Pero deep inside, upos na pala. No? Deep inside, nawawala na pala. Nawawala na o namamatay na ang spiritual. And even emotion cannot handle. No? Bakit? They are being drained. Minsan yung iba na misinterpret nila na pag sila ay minsan nawawala sa wisyo. Uy, pa-backslide na ata ako Parang wala na akong faith Hindi nila minsan naiisip na baka drain lang ako. Baka naglalak ako ng desire na makapagpahinga sa piling ng Panginoong Diyos. Baka naglalak ako sa desire na hingin yung kapahingahan sa Diyos na hindi kayang ibigay ng mundong to. No? Sabihin natin sa katabi natin, pause to rest. Pwede mag-pause. Sa picture nga pag pipicturean ka, ready, 1, 2, 3, gagalaw ka ba? Hindi, nagpo-pause ka, di ba? So, ibig sabihin, kahit sa pagpapahinga, you can pause. Di ba? Pwede kang huminto muna. Bakit? God cares not only about what we do for Him, but also about our well-being. No? If we truly want to glorify the Lord and honor Him by our body, we will be wise enough to use our body to glorify Him. Ano po? Kailangan yung mga bagay na ginagawa natin still, no? Nabibigyan ng justice. Hindi na lang yung basta magawa. Hindi na lang basta ma-accomplish. Hindi na lang basta may masabi na may ikinilos ka. Kasi God cares not only what you can do for Him. Hindi niya lang titingnan kung ano yung mga kaya mong gawin para sa Kanya. Kundi, kung ano yung kalagayan ng katawan na ipinagkatiwala sa atin. No? Kung paano natin ito ginagamit. Point number 2 po, even Jesus valued rest. So kung babalikan natin yung kanina sa Mark 6:31, ang Lord na nga yung nagyaya Si Jesus na nga yung nagyaya come and rest. No? Paano natin masasabi na hindi na-value ang rest doon? Ano po? Parang sa isang empleyado or common people na nagtatrabaho, may binubuhay, may pinapaaral, may sinusuportahan, inaasahan ng pamilya. May question po ako. Gaano nyo po ba pinapahalagahan ang pagpapahinga? Gaano nyo ba binavalue yung resting time nyo? Or nawavalue pa ba ang resting time natin? Yun kasi yung nagiging question. Para sa isang estudyante, hindi lang estudyante, bilang isang estudyante na anak na minister pa, na leader pa, na worker pa, paano mo pinapahalagahan o namamanage ang iyong katawan to have a balanced life na hindi ka nadidrain at nabavalue mo yung resting time mo? Ano po? Sabi dito, even Jesus invited His disciples to rest. Baka may mga taong ginagamit ang Lord to remind you to rest, pero hindi ka nakikinig. Because even Jesus invited His disciple to rest At dahil si Jesus mismo, in-invite niya ang kanyang mga disipulo, baka may mga tao rin that tapping you, uy, magpahinga ka naman. Diba? Uy, baka kailangan mo na ng rest. Di po ba? This teaches us an important truth. Ano po? Rest is not the enemy of ministry.
Minsan kasi, yung iba, sasabihin, ayoko mag-ministry, wala na akong magiging pahinga, nagtatrabaho ako, naglilinis ako sa bahay, nag-aayos ako sa bahay, marami ako pinagkakabalaan, may business ako, busy ako eh. Wala na akong pahinga pag nag-ministry pa ako. Nakita niyo po yung thinking, no? Naintindihan ba natin kung paano tayo nagkakaroon ng principle pagdating sa pagmiministeryo? Iniisip natin na kalaban ng ministeryo ang kapahingahan natin. Na hindi natin alam ang kapahingahan natin ay mismong ministeryo because it is made and given by God. It renews us. It gives us the strength na, alam mo yon, may hope ka na pwede pa palang ma-enjoy mo yung ginagawa mo labas sa professional world mo. Kasi syempre, pag professional ka, routine detailed. Di po ba? Ibig sabihin, pagpasok mo pa lang, ibababa mo yung gamit mo, magtitimpla ka ng kape, lalabas mo yung laptop mo, ilalabas mo yung mga papel, kakausap ka ng mga trabahador, routine. While inside the ministry, you never know kailan ka gagamitin ng Holy Spirit to speak for someone, to pray for someone, to serve the Lord inside the ministry. Di natin alam. Pero we know that He is working inside of that. Di po ba? And ako po, personally speaking, 2 years ago po ata yun, or if I'm not mistaken, almost 3 years na din, when I experienced being drained up because of different kind of battles, heartaches, and even personal and family problem. Ang naging takbuhan ko po talaga ay ang ministry. Salamat ako sa Panginoon Diyos kasi binigyan niya ako ng ministry before I could feel that I needed it. Ano po? Glory to God dahil nung time na nararanasan ko po yung mga sufferings na yon, battles na yon, andyan yung ministry to shelter me, to comfort me. And ito po walang halong etos, wala pong halong joke na when you are inside the ministry, hindi mo alam, hindi mo ma-explain, hindi mo alam kung saan manggagaling yung renewal. It feels like you are full of hope. It feels like that your strength, not just physical strength, but mental strength, emotional strength, and spiritual strength is renewed. Kaya nga, ang bawat isa sa atin dito, we are highly encouraged Ni-encourage tayo ng leaders natin, cell group leaders, even our mentors, pastors, na be involved. Kasi hindi namin kayang i-explain yung kayang gawin ng Diyos sa inyo if you are truly seeking for rest. Kasi kahit kami nararamdaman lang din namin and we cannot explain, we cannot put into words kung ano yung nararamdaman namin whenever we feel yung comfort and renewal na ibinibigay ng Diyos. Kaya hindi po natin pwede sabihin na kalaban ng ministry ay yung pamamahinga mo. Di po ba? Sabi pa po dito, healthy rest strengthens us for greater service. Once we are rested and renewed, ayan na naman, arangkada na naman tayo. Tara, hayo ulit. Di ba? Para tayong bago. Para tayo laging 2 Corinthians 5:17, bagong nilalang palagi. No? Pag tayo ay nare-renew, para tayong bagong tao na refreshed, no? Blooming. Di ba? Lahat, yun ang ginagawa ng Diyos, not just our spiritual body and even our physical. Hindi ka mukhang lugmok, hindi ka mukhang stress, hindi ka mukhang pinagsakluban ng langit at saka ng lupa. Hindi ka mukhang, alam mo yon, lahat ng problema dala mo. Hindi ka ganon. Di po ba? Because God strengthens our greater service whenever we seek our rest in Him. Ano po? And before this verse, the disciples had been ministering continuously, but spiritually and emotionally drained because they never paused to rest. Sabi natin kanina. Di po ba? But instead, no? Nagyaya ang Panginoon Diyos at kung meron man sa inyo ngayon na nagre-remind sa inyo na, uy, magpahinga ka naman. Listen to them. Because they are a blessing in your life and God uses them to bless you and to warn you. No? Not just to bless you, but to warn you na kailangan mo ng pahinga. No? At hindi dahil pinagpapahinga ka,
wala ka nang kayang gawin because you are honoring God whenever you are resting. Kasi inaalagaan mo yung katawan na ipinagkakatiwala ng Panginoong Diyos. No? Sabi po dito, Jesus balance ministry and renewal. Binabalanse ng Diyos ang pagmiministeryo natin at ang pagbabago sa ating mga pangangatawan. Ano po, sabi dito, throughout the gospel, Jesus withdrew to pray. Isa po ito sa pamamaraan ng Panginoon Diyos kung paano niya nababalanse na magkaroon ng isang bagong kalakasan at ng pagmiministeryo. Kasi nga, sabi ng iba, masyadong nagiging burden ang pagmiministry ko. Pag sa pamamahinga ko, yun na lang yung time ko eh. Instead na i-ministry ko, ipapahinga ko na lang. Di po ba? But Jesus, He withdrew to pray. Ibig sabihin, nanalangin siya, pumunta siya sa isang lugar kung saan siya ay makakapanalangin. And in that way, in praying, doon pa lang, nag-uumpisa na ang kanyang pamamaraan on how we will balance ministry and renewal. Tanungin nga natin ang ating mga sarili, nananalangin pa ba ako? Humihingi pa ba ako sa Diyos ng kalakasan? Di po ba? O nagdidepend na ako sa sarili kong lakas. And dahil sa sobrang dami mong ginagawa, productive ka, nakakalimutan mo na kung kanino nanggagaling yung lakas at yung reason kung bakit mo napagtatagumpayan ang mga bagay na ginagawa mo. 'Di ba? If Jesus practiced rest, we also need it. Ano po? Second, Jesus rested. Ano po, dahil sabi nga natin, Jesus is our living testimony, no? Siya ang tinitingnan natin, He is our great example. And if di ba, pag meron tayong tinitingnan na great example sa atin, di ba, anong ginagawa natin? Ginagaya natin, di ba? Kung anong makita natin, gagayahin natin. Katulad po sa devotion namin kanina na pinatotoo ni Sister Micah, nung siya ay nag-devotion kanina doon sa likod, na during that time na galing siya sa kwento ko lang yung devotion mo na kanina. During that time na hindi pa siya dito nagsisimba at nandun pa siya sa ibang lugar, hindi namin matanaw. Meron siyang isang tao na nakita at kapitbahay niya, which is si Kuya Paul, no? And yung time na yon, si Ate Maika ay burn out and drained na nasa church naman siya pero bakit parang napapagod ako, hindi ko alam. And during that time na rin po, parang na din siya, pabagsak na rin siya, hindi na siya nagsisimba gaano, hindi na siya nag-a-attend. Kasi nga, seeking, isolation ang ginagawa niya. Pero dumating si Kuya Paul. No? At walang kamalay-malay si Kuya Paul na yung paglalakad niya lang sa umaga at pagpunta sa church and even sa fellowships ay nakikita ni Ate Maika and doon siya nag-question. Ano kayang meron dito kay Paul? Bakit balik siya ng balik doon? Ano kayang nakaka-excite sa ginagawa nito? Ano kayang meron? And doon, napa-question siya na, nagtanong siya na ano bang meron doon? And when he invited her, doon niya nalaman na, ito pala ang ibig sabihin ng ginagawa niya. And isipin mo yun lagi siya nakikita, naglalakad. Lagi nakikita si Kuya Paul, naglalakad, papunta. And syempre, nakakapagod yun, di ba? Lakad ka ng lakad. Di ba? Sa sobrang sipag ni Kuya Paul mag-Strava, lakad siya ng lakad. Di ba? Pero sa mata ng iba, nakakapagod ang ginagawa mo. Di ba? Pero hindi mo alam, there are people that is using your life as a greater example na ito pala yung feeling, ito pala yung ginagawa. And glory to God, si Ate Maika, hindi na lang siya nagka-question ngayon because she is already part of the ministry at nakita niya na rin ang kapahingahan sa Panginoong Jesus. And kung makikita niyo yung katulad po dito sa balance ministry and renewal, makikita natin that we can balance everything by God's help. No, hindi natin kailangan sobrahan ng ministry ng nakakalimutan mo na yung paghingi sa Lord ng renewal and rest. And hindi naman pwedeng sobra ka ng renewed at sobra ka ng rested. Wala ka namang ministry na ginagawa. Di po ba? Even Jesus withdrew to pray and rested, and even Jesus spent quiet time with the Father. Meron pa ba tayong quiet time with the Lord? Katulad ng in-example natin kanina. Di ba? Wala nang devotional life. Bakit?
Maagang papasok sa umaga, late uuwi sa gabi, bagsak. No? Hindi na nakakapanalangin. Ano po? And also, Jesus stepped away from crowds. No? So kung minsan, iniisip natin na ito po ay iba doon sa pagpili natin na mag-isolate ng sarili, na hanapin ko muna ang sarili ko dahil gusto ko magpahinga. Hindi po ito yon. Ano po? Jesus stepped away from crowds para makipag-deal siya with the Holy Spirit lang and the Lord. No? Doon sa walang nakakakita, doon sa hindi maingay, doon sa hindi tutumpukin siya. Kasi di ba nga doon pa nga lang sa pinuntahan nilang lugar, kung nabasa natin yung Mark chapter 6 verses 30 to 44, hindi pa siya nakakarating doon sa lugar, nandun na lahat agad yung mga tao, nauna na sa kanya. That's why Jesus stepped away from crowds. Because alam niya na pag doon siya sa maraming tao, hindi siya makakapanalangin, hindi niya mararamdaman ang tunay na pamamahinga sa piling ng Panginoong Diyos. Ano po, sabi sa Matthew 6:6, "But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And this reward, you will receive the renewal and rest that you need." Ano po? Sabi na mismo po ito ng salita ng Diyos, go into your room. Hindi sinabing go into public place, kneel down and pray. Wala naman po sinabing ganon. Di po ba? Go to your room, close the door, and pray. Di po ba? Meron pa bang gumagawa sa atin nito? Ano po? Meron po ako ditong ipapakita na example po sa inyo. Nakita ko lang po ito nung kasalukuyan akong nagbabasa at nag-iisip at nananalangin kung paano ko po bubuuin ang topic na ito at paano ko po siya iahayag sa inyo. Meron po akong nakitang isang artista. Ano po, siguro po, ay kilala nyo siya in a way kasi nga, he is a theater actor and indie actor. Ano po, marami talaga siyang movie na nagagawa and hindi nga lang yung kasing sikat kasi nga sikat ang Star Cinema, Viva, 'di ba? Lahat 'yan ay sikat na mga nilalabasan ng mga pelikula. Pero this one po is a theater actor. Kung meron po nakakakilala sa inyo, si JC Santos. Ano po, nabasa ko yung story niya and related po siya sa topic natin ngayon because this one time na dahil nga ang dami niyang act na ginagawa, ang dami niyang projects, ang dami niyang ginagawa, bigla na lang daw po na gumising siya na nasa ospital na lang. Isipin niyo po yun na kinagabihan daw po, nakaramdam lang siya ng hilo. Hilo siya. Pagkahilo niya, bumagsak siya, pagmulat niya, puro machine na sa ospital ang nakikita niya. Ano po, and meron po siyang statement na sinabi, maliliit po kasi pero nilagay ko po siya dito. Meron po siyang statement dito na sinabi. Sabi po dito, maybe this was life's way or a divine intervention telling me to slow down and get some much needed rest. I may have pushed myself a little too hard. So kung mababasa natin, divine intervention, God can intervene if you are mistreating your body. God can intervene if you are overusing your body. Ano po? Ang dami kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Even give us a warning if we are already undisciplined sa buhay natin. Ano po? Kung hindi na tayo nagiging tama sa ating pangangatawan. And because He is sovereign, He is able to intervene if you are already overlapping. Ano po? Ganun kadakila po ang Panginoong Diyos. So kung ating susuriin po ang ating mga sarili sa oras na to, meron na ba kayong nararamdaman na divine intervention na hindi nyo pa rin pinapansin? No? Na hindi nyo pa rin isinasa puso that the Lord is warning you. Huy, magpahinga ka naman. Huy, tao ka pa rin, hindi ka robot. Ano po? So, pasiyasat po tayo sa Panginoong Diyos kung nasa tama pa ba tayo. Number 3 po na key point. Sleep is a gift from God. Uy, tulog! Alam niyo po ba, share ko muna bago ko po ito umpisahan. Ano po, meron pong isang beses,
ako po, pruweba po ako na hindi maganda ang kulang sa tulog at hindi rin maganda ang sobra-sobra sa tulog. Ano po, kasi both po yun na-experience ko. Kulang ako sa tulog, minsan aalis ako ng bahay, 1 hour of sleep, minsan nga no sleep eh. Di ba? Dahil iisip natin, kaya ko yan. Bangag-bangag na lang o kaya sabaw-sabaw na lang to, kinabukasan. Di ba? Inisip natin, enjoy yun kasi ang lakas mo eh. Hindi ka natutulog eh. Di ba? Pero hindi po siya maganda. And even experience with oversleep. No? Or overslept. No? Ako po ay nakatulog ng pinakamatagal ko pong tulog na na-experience is 18 hours of sleep. Isipin mo nyo yung almost 1 whole day akong tulog at wala pong gisingan. Walang gisingan yung 18 hours na yun. Kung iisipin mo, grabe naman yung tulog na yun. Di alimpungatan, di ka na alimpungatan. Di mapunta sa CR man lang para mag-jingle bells, hindi ka naka-jingle bells. Di ba? Kasi nga, tuloy-tuloy. No, tuloy-tuloy yung tulog. Pero alam niyo po ba, pagising ko, sobrang sakit ng batok ko. Totoo po yun. No? Sobrang sakit ng batok ko na hindi naman po, tama naman po yung pagkakahiga ko, wala akong stiff neck. Talagang pagising ko, oo, nakatulog ako, pero parang hindi tama yung naging tulog ko dahil nahilo ako at sumakit yung batok ko kahit na nakatulog ako ng mahaba. Ibig sabihin, lahat ng sobra at kulang ay hindi po maganda. Kailangan balanse. Sabihin po natin sa katabi natin, kaya dapat balanse. Diba ba? Dapat balanse. Sabi po dito sa third point natin, sleep is a gift from God. Regalo ng Diyos ang pagtulog, kaya dapat tinatanggap mo. Di ba gusto mo ng regalo? O, ito ang regalo ng pagtulog, ibinibigay ng Diyos. Sleep is one of God's way of restoring our body. Hindi natin alam sa ating pagtulog, may nababago na pala sa loob ng pangangatawan natin and even our spiritual life. Ang daming pwedeng ma-renew. At hindi alam yan ng mga hindi natutulog. No? Hindi, parang yung mga hindi natutulog dito, sasabihin, hindi po ako makarelate. Kasi hindi ba na-experience yung renewal kasi hindi nakakatulog eh. Ano po? So when we sleep, number 1, the body repairs itself. Isipin mo yun nakaiga ka lang pero yung katawan mo nagre-repair. Bakit? Scientifically speaking or medically speaking, our immune system is boosted. Yes, may libreng check-up po tayo today. Ano po? So nabo-boost yung immune system natin if we are sleeping. Ano po, yung body natin, nagre-reset siya. No? At nire-repair niya yung mga bagay na dapat kayang pagalingin o kayang i-renew ng pamamahinga. It also repairs our muscles and tissues kasi nga naka-at-ease siya. Hindi siya forced, no? Nakahiga ka lang, hindi persado ang pangangatawan mo. Second, the mind resets. Siyempre, meron ba dito natutulog ang napapanaginipan, nagtatrabaho ka pa rin? Meron ba dito? Na, matutulog muna ako, puro trabaho na lang. Pagpikit mo, nakikita mo yung laptop, yung boss mo. Di ba? Yung mga trabaho mo, kaya sa mga kalapastor, yung mga engineer, kala Kuya Jofer, yung site, napapanaginipan mo, nandun ka pa rin sa site. No? So parang hindi ka naman nakapahinga pag ganon. Pero ano bang naitutulong ng mind repair? Ano po, when it comes to medically and scientifically speaking, it gives us hormonal balance or it release cortisol or leptin. Sorry, binasa ko yon. Binabalance po nito ang hormones natin. In short, ano po, kasi hindi naman natin alam kung ano ba yung cortisol at leptin na yan. Ano po, pero it is a hormones that balances our mood. No? Inaayos niya yung utak natin at dahil dyan, our brain is cleaning up. Nalilinis yung isip natin, yung utak natin, yung problema na iniisip mo bago ka matulog, nanalangin ka, wala na. Parang hindi ka na problema kagabi, pag gising mo, glowing ka pa ng umaga. Na para bang hindi ka umiyak kagabi at nanalangin. Na para bang hindi ka na problema bago ka matulog. No? Nagki-clean up, even our mind resets. And third, strength is renewed. Ano po? It gives us the restoration of our energy. Kaya nga minsan, di ba, pagpagod tayo the whole day, pagkagising natin, pagkatulog natin, tapos pagkagising natin, kaya mo na ulit. Oh, let's go na ulit.
Kaya na ulit natin to. Bakit? Our cellular energy is the sources of our physical vitality. Ano po? Nire-restore niya ang ating pangangatawan. So kung makikita nyo dito, meron bang ganyan matulog? Dahil sa sobrang sarap matulog, ano po, mukha ka ng palaka. Meron pa nga nakangiti matulog eh. Di ba? Dahil ang sarap na magpahinga, Lord. Di ba? Mapapangiti ka na lang. And even, pag sobrang sarap talaga, nakanganga ka na. Di ba? Sabi sa bahay namin, ang palatandaan na masarap ang tulog mo, nakanganga ka. Di po ba? So kung meron man sa atin ngayon na nakakailangan ng pahinga at tulog, sabi mo sa katabi mo, itulog mo yan. Diba? Itulog natin yan. Ano po? Sabi po dito, pag tayo ay natutulog, naulit siya. No po. So, poor stewardship of the body can happen through neglect. Pag tayo ay hindi tama, ano po, pag hindi tama ang ating pamamahinga, pagtulog, o yung pag-steward natin o pagmamanage natin sa ating pangangatawan, maraming pwedeng maging hindrance and maging problema kung paano tayo magpapatuloy. Ano po, because the Bible presents restful sleep as a blessing from God. Ano po, ano-ano kaya ito mga bagay na to? Some people, number one, overwork constantly. Ano po, dahil kayo po ay sobra-sobrang sipag. Ano? Dahil sobra-sobrang sipag mo, minsan you are overworking. No? Even your house or your home na dapat ay pahingahan mo, na dapat ay uuwian mo na pwede kang makapagpa-renew, rest, sleep, ay dinadalhan mo na rin ng trabaho mo. Ano? Ay, hindi ko natapos, uwi ko to sa bahay. Imbis na matulog ka, magpahinga ka, wala eh. Di po ba? You ignore exhaustion. Dahil kaya mo pa, you are neglecting that you need rest. Ano po? At hindi mo, parang sinaset aside mo na, pagod ako, pero okay lang yan. Kaya ko pa. Diba? Laging gano'n na nagiging statement natin, kaya ko pa. At dahil kaya mo pa, sinasagad mo ang sarili mo. You are stay consumed by stress. If you are stewarding poorly of your body, hindi magkakaroon ng end yung stressful days mo. No? Hindi magkakaroon ng end yung kung paano mo titingnan ang sarili mo with hope. No? Paano mo titingnan ang kinabukasan mo ng may pag-asa at may sigla. And also, you refuse healthy rhythm. If you are stewarding poorly, hindi mo naisipin mag-exercise. Hindi mo naisipin mag-diet. Hindi mo naisipin na tanggihan o iwasan ang mga pagkain at inumin na hindi pwede sa katawan mo. Ano po? Lahat po yan ay parte ng pag-i-steward poorly. Ano po? So kung if we will going to examine and assess ourselves, are we stewarding our body correctly and wisely? Or I am stewarding my body poorly? Ano po, tayo po ay ang makakasagot nun because it is our own routine. Ano po, at doon tayo mismo ang kumikilos sa ating pangangatawan. Ano po, kung tama pa ba ang ating mga ginagawa. Sabi po dito, God did not create us to destroy ourselves through endless pressure. Hindi po tayo binuo ng Panginoong Diyos para lamang magpakapagod, magpaka-stress. Hindi po pinagkalooban ng Diyos ang buhay natin, ng ating pangangatawan para lamang maging robot at maging routine ang buhay. Ano po, God is really teaching us a lesson in regards of our body. Ano po, and if you are declaring to yourself that your body is the temple of the Holy Spirit, you are using your body wisely. Ano po, sabi po dito sa practical stewardship natin. So kanina nakita natin how we are stewarding our body poorly. No, we have also a practical way on how we are going to steward. Number one, proper sleep. Siyempre, tulog naman tayo. No? Healthy routines. Ibig sabihin, tama yung flow ng pangyayari sa buhay mo. Hindi lamang yung basta mapagsunod-sunod yung ginawa mo hanggang sa araw-araw, ganun na yung ginagawa mo, hindi na tama. At wala na din sa routine mo yung pakikipag-usap sa Panginoong Diyos, which
can help you a lot. Ano po? Times of quiet, emotional renewal, and caring for mental and physical health. Ano po? So kung makikita natin dito, meron ba ditong ginagawa yan lahat? O meron ba dito some of those na-apply natin sa sarili natin? Kasi kung wala dyan yung mga bagay na ginagawa nyo, nako, kailangan na nating mag-umpisa na gawin lahat ng ito. Ano po? Next po, number 4 natin. Mabilis na lang po ito, patapos na. Self-care is not selfish when God is honored. Ano po? Sabi nga natin, di ba? Biblical self-care is not self-centered living. It is wisely caring for what God has entrusted to us. Ibig sabihin, pag tayo inaalagaan natin ang ating mga sarili, hindi yan pagiging makasarili. Inaalagaan natin ang sarili natin because we want to glorify God and we want to honor Him while we are taking care of our body. Sabi po sa 1 Corinthians 10:31, whether then you are eating or drinking or whatever you are doing, let everything be done to the glory of God. And if you are not doing things that can actually help your body na ma-renewed, mapahinga, maalagaan, at maging maayos, then hindi mo nag-glorify ang Lord sa mga ginagawa mo na yon. Ano po? So, yung iba na inaayusan ng sarili, no? O kaya, pinapakain ng tama si self, no? Hindi nasosobrahan sa kape, hindi nasosobrahan sa matamis, sa maalat, sa chichirya, at sa mga pagkain na bawal. Ano po? Ibig sabihin, you are honoring God. No? Sabi po dito, there is a difference between selfishness that lives only for comfort and there is and stewardship that cares for the body so we can serve God fully. Magkaiba po yun na ikaw ay nagiging madamot at makasarili na namumuhay ka lang sa pansarili mo. Kasi merong mga tao, just because they want to restore the strength that they have, because they want to honor God, they don't want to be used. No? Minsan nami-misinterpret nila yung rest at yung ministry na kailangan nilang kapalooban. Ano po, na iniisip nila na dahil gusto nilang ma-restore, kailangan maging malakas ako pag dumating si Jesus or pag dumating si Lord sa second coming, kailangan buo ako, kailangan wala akong sakit, kailangan hindi ako pagod, kailangan kompleto yung tulog ko. That's why hindi ako magmi-ministry pero iintayin ko si Lord. Hindi po pwede yun. Ano po? Ay, hindi po pwede yun. Bakit? There is a difference na stewardship that cares for the body so we can serve God fully. Iba yung nagiging purpose mo doon sa intention mo. And what you are actually doing. No? Maganda yung reason mo hintayin mo ang Lord pero bakit hindi ka nagpapagamit? Diba? Maganda yung purpose mo maraming inanda ang Lord sa'yo. You have all the talents, you have everything that you can do for God's ministry, pero what you are doing, you are not being useful inside the ministry. Di po ba? So malaki po ang pagkakaiba nito. Ano po? Sabi po dito, there are healthy self-care na pwede nating sundan kung paano natin makukuha yung pangangalaga sa ating pangangatawan that could glorify God. Sabi dito, resting, pamamahinga, ano po, eating wisely. Ayan, kailangan maging matalino ka, wag puro only rice, wag puro pares, no, Kuya Irish. No, exercising moderately, spending time with God. Ano po, very important. Taking breaks, no? Sabi natin kanina, it's okay to pause to rest. Pwede kang magpahinga. Hindi masama ang nagpapahinga. And seeking peace instead of constant burnout. Ang dami na nga problema, yung problema pa rin yung iniisip mo. Di po ba? Ano sabi sa Matthew 6:34? Huwag mong isipin ang bukas, hayaan mo ang bukas ang mag-isip sa sarili niya. Di ba? So, why worry? No? Why we are putting ourselves in the place where we can feel drained and burned out if we can choose to seek peace and rest in the presence of the Lord. No? And why does this matter? Bakit ba importante yung self-care, No? Number 1, because exhausted people often lose joy. No? Minsan may mga pumupunta dito sa church kahit na lagi mo siya nakikita, parang hindi mo saya. Diba? Ang ngitian nga natin, mga katabi natin, parang, aray, ako yun no?
Because exhausted people become discouraged. Ang bilis nilang mawalan ng pag-asa. No? Pag hindi ka nagpapahinga, bakit? You lose hope. No? Kasi nga, ayun, katulad ng sinabi natin kanina statement, paulit-ulit na lang ba yung buhay ko? Ito na lang ba yung routine ko palagi? Ito na lang ba lahat? No? Most people grow impatient. Ikli ng pasensya, irritable agad, no? Pagpunta pa lang dito, babatiin mo lang, ay, mga kusapin. Di ba? May ganun ka agad eh. Di ba? Ay, hindi kompleto yung tulog ko, wag mo akong biruin ngayon. Di ba? Sabi nga nila, no, biruin mo na ang lasing, wag lang ang bagong gising. No, bakit? Kasi pag kulang yung tulog, minsan very impatient. No? Kinukulang sa pasensya. And most people or exhausted people struggle spiritually. They cannot find themselves involving inside the ministry. Ano po? Dahil wala na pangangalaga sa katawan eh. They think that themselves are not deserving or worthy enough para mag-involve sa ministry. Sarili ko nga, hindi ko mahalaga, mag-alaga pa ako ng cell group. 'Di ba? Yung thinking, 'di ba? So kung doon pa lang gusto na nating mabago 'yon, then it is time to seek God's peace and presence to be rested. Ano po? Sabi dito, God wants His children to serve Him with strength, wisdom, and balance. Ano po? Sabi mo sa katabi mo, balansehin mo kapatid. 'Di ba? Sabi mo dito, how can we hope for fruitful and productive tomorrow if we are lack of sleep and rest? We want to be productive and fruitful, pero the way we live, the way we take care ourselves is not productive. No? Hindi tama at hindi maayos. Ano po? And lastly, last point, number 5, rest also points us to trusting God. No? Pag tayo ay nagpapahinga, inahatid tayo nito. Ano po, habang natutulog tayo, inahatid tayo nito sa presensya ng Diyos. No? Parang it helps us, it help ourselves to lighten up any burdens and problems when we are sleeping. And sometimes people refuse to rest because they are fear losing control. Isa po ito, no, sa dahilan kung bakit ang mga tao hindi nagpapahinga. Kasi iniisip nila, wala na akong control sa katawan ko. Wala na akong magagawa, wala na akong mapagtatagumpayan, wala na akong matatapos. But the rest requires faith. Pag nagpapahinga ka, dapat may faith pa din. Bakit? You have faith that God will renew you. You have faith that God will renew your strength. You have faith and you believe that God can strengthen you. Ano po? So, ibig sabihin, hindi lang basta pahinga na humiga ka lang, wala lang, pagbangon mo, pagod ka pa rin. Bakit? Kasi doon sa pagpapahinga na ginawa mo, ang tanong, sa pagpapahinga mo ba, are you seeking God's presence? Or you are just laying down and sleep na para lang masabi na nakatulog ka at nakapagpahinga ka. Sabi po sa Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Ibig sabihin, yung mga bagay na nagagawa natin, it is not about trusting ourselves that we can do everything. No? Rest also points us to trusting God. Ibig sabihin, pinopoint tayo nito that while we are resting, we are entrusting and surrendering everything to the Lord, na yung mga bagay na hindi na kinaya ng lakas natin, kayang-kayang tapusin ng Panginoong Diyos. Ano po? Kaya mabuti ang Lord. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Lord. Sa umaga na to, napakabuti ng Lord dahil yung power niya, yung might niya, yun yung nagbibigay sa atin ng reason to keep going. Ano po? Sabi po dito, when we stop and rest, we acknowledge God is the one sustaining my life, not my endless striving. Ibig sabihin po, naniniwala tayo na ang Diyos mismo yung nagtataguyod ng buhay natin. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng purpose sa buhay natin. Ang Diyos mismo ang nagsusustain at nagpo-provide ng lahat na meron tayo. Hindi ang walang katapusan nating pagpapakapagod. No? Minsan, once we receive the things that we are praying for and asking for and desiring for, minsan niisip natin dahil sa sarili nating itong gawa. Like for example, you already have a business and that business is very
prosperous. Ano po, minsan iniisip natin dahil umunlad ang business na yon, sinabi sa'yo, uy, ang galing mo naman yung business mo. Talagang umunlad ah. Minsan sinasagot natin, grabe, dugot pawis ko yung nilaan ko dyan. Grabe yung pagpapakapagod ko dyan. Grabe yung sacrifices ko dyan. And we cannot even acknowledge God's sustenance in our lives. Ano po? First, we need to know kung saan nanggagaling yung provision and supplication for us to acknowledge God that He is the only God that can sustain everything in our lives. Ano po? Sabi nga po, Sabbath principle teach us God is our provider. Ano po? Sabi nga po sa Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches and glory in Christ Jesus. And because He is our provider, our rest is entrusted to Him. Ibig sabihin, habang tayo nagpapahinga, we believe that He will provide. God is our strength. Siya yung kalakasan natin. Sabi sa Psalms 28:7-8, the Lord is my strength and my shield. And when we are resting in God's presence, alam natin na yung kalakasan na yon hindi kayang tanggalin ng sino man. Hindi ka kayang pagurin ng kahit anong bagay. Dahil if God sustained, He will provide. Ano po? And God can carry burdens we cannot. Sabi po sa Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Ano po? If we believe that God can carry burdens we cannot, ma-at-is yung puso, spirito, at utak natin that even we are resting, God is moving. Amen po ba? Amen. So, sabi po dito, true rest is found not only in sleep, but also in Christ. Ano po? So, bago ko po ito italon sa conclusion, ano po, I just have a little and short testimony about having my own self-care. Ano po? And God, sabi ko nga kanina, di ba, God may use people around you to warn you, to give you wisdom kung ano bang pahinga ang kailangan mo. Ano po? And as a greater testimony po of God's goodness in my life, ano po, 5 years, almost 5 years po, I had a severe nose bleeding. And this kind of nose bleeding is not just a simple nose bleeding na sabi nila ay balingoy-ngoy lang, nasa init. Dahil mainit kasi dumudugo ang ilong mo. Ano po, ako po ay nakakaranas na, it's already 5 years today, ano po, na nararanasan ko po siya, na yung ilong ko po ay para siyang overflowing, pero ng dugo. Ano po, and buo-buo po yung dugo na yan. Ito some of the pictures lamang po ito, na ako po, nagkaroon ako ng picture na ganyan kasi I am updating my mother na nandun pa siya sa ibang bansa, na talagang ganon ang dugo na nag-overflow sa ilong ko. And that's the time na, ito lang po, recently lang this year, that I have been rebuked by my mentor as well. And maraming tao nagsasabi sa akin that you need to rest. Ano po, yung nanay ko, yung mga kapatid ko, yung partner ko po, lahat po sila nagsasabi sa akin, magpahinga ka naman, ano po. And ako po, dahil nga isa ako doon sa mga tao na hindi, kaya ko pa, hindi, binabaliwala ko siya. Di po ba? Pero alam niyo po, glory to God in the highest. And sa Diyos po talagang papuri. It is already 2 months that my nose stopped bleeding already because God gave me rest. It is a miraculous way of the Lord that actually rebuked me na kailangan ko ng pahinga. At yung naranasan ko yung kapahingahan, hunahinto po yung pagdudugo ng ilong ko. Kasi ito pong pagdudugo ng ilong ko, it is not just monthly. Sometimes it is daily and sometimes it is weekly. Out of the blue, bigla na lang siya mag-overflow yung dugo. Buong dugo po ito na pinag-uusapan natin. And hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. And that's the time that I rested na it is already 2 months na hindi na ako dinuduguan ng ilong. And I thank the Lord for that. Ano po? And then recently lang po, kaya nga po sabi natin, very important po ang resting. Recently lang po, I undergo check up po ulit. Ano po, dito lang po yung May, and a month po na ako po ay nagpapa-check up, nagpapagamot, and dahil din po yan sa mga warnings and pangangaral sa akin na hindi, wag mong baliwalain yan, agarin mo na yan, wag mong abusuhin ang sarili mo. Ano po, and ayan po, nagpa-check up ako, and that's when I have a clinical impression that I have a congenital heart disease. Hindi ko po alam
na simula bata pa pala ako, kaya po pala, kasi po, napunta po ako dito sa sitwasyon na to na kailangan ko magpa-check up kasi dumarating na yung sunod-sunod na araw that hindi na ako makahinga. Yung hindi lang basta hindi makahinga na hinahabol, kundi it seems like my heart is stop beating. Hindi na nagpa-pump yung heart ko, kaya hindi na ako makahinga. And yung time na yon, syempre ako personally natakot na ako eh. Nung dati yung dating Katerina nagsasabi, hindi, kaya ko pa, okay pa yan. No, yung dating akong ganon, hindi na ako nung time na yon dahil iba na yung pakiramdam ko. And that's the time na pumunta ako sa ospital, nalaman ko na meron pala ako nito and my case is valvular heart disease, which the blood in my heart is not pumping correctly. So di ko siya malalaman, no, if there is no wisdom, if there is no guidance, if there is no God's presence in my life that requires me to rest. And sa kabutihan po ng Panginoong Diyos, hindi ko na po, thank you Lord po, hindi ko na po nararamdaman kasi po ako naresetahan po ako ng oxygen because the doctor said that if my pulse rate na bumaba na sa 90 po, sa normal na tao na walang sakit sa puso, you can handle and control it. Pwede ka pa magpunta sa ospital, you can actually put oxygen, maiintay mo pa siya. Pero sa tulad ko po na merong heart problem, pumagsak lang siya na 90, delikado na. And I just want to thank the Lord because as of the moment, wala pa po oxygen, pero thank you Lord because hindi ako nakakaranas at nakakaramdam na hindi ako makahinga. And to God be all the glory because self-care, sleeping, and especially Sabbath, the presence of God is really important in our lives. Kaya tanungin natin ang ating sarili, iintayin pa ba natin na umabot tayo sa ganitong pagkakataon bago natin maranasan o malaman na kailangan natin ng pamamahinga. And for our conclusion po, sa atin pong pagpapatuloy, sabi po dito sa ating conclusion, stewardship of the body includes honoring God with rest. Kailangan nating malaman sa ating sarili that we are honoring God when we are resting. Caring for our health, na tayo mismo intentionally gusto natin na pangalagaan ang ating pangangatawan. Practicing wise self-care, not just practicing self-care pero hindi naman wisely. Minsan hindi naman pala nakakatulong sa atin pero pinipilit mo sa sarili mo na maaalagaan ka. Di po ba? Trusting God enough to pause. Sabi nga natin kanina, hindi po kasalanan o hindi po kahinaan ang pamamahinga. It is all about trusting God and depending on Him that He can sustain and provide anything in our lives while we are resting. Rest is not laziness when it is done with wisdom and purpose. Pag alam natin na yung pamamahinga na ginagawa natin is a preparation for us to use by God sa mga susunod na pagkakataon, then it is done with wisdom and purpose. Kaya tayo nagpaparenew because we want to be more useful in God's vineyard. Hindi tayo nagpapahinga dahil tinatamad lang tayo na maglingkod sa Diyos. Nagpapahinga tayo with purpose. And we want to build a legacy na makikita ng bawat tao sa paligid natin that we are a living testimony of God's faithfulness while He is giving us His presence while we are resting. God did not create us merely to survive in exhaustion. He created us to live faithfully, joyfully, and sustainably for His glory. Napakabuti po ng Panginoong Diyos because hindi tayo yung nabubuhay lang para lang mabuhay. We are not just striving para lang mabuhay. Tayo mga anak ng Diyos, we are striving because we want to be used more ng Panginoong Diyos. We are striving to be healthy, magkaroon ng maayos na pangangatawan kasi gusto pa nating magamit tayo ng Lord. We are looking forward to be involved in the ministry. We are looking forward na gusto ko kumpleto yung tulog ko kasi bukas ng umaga magsisimba ako para hindi ako malate. Yung ganong desire po. No? And not just to survive in exhaustion. Let's be reminded that today, allow God to renew our strength. Tayo po tayong lahat. And to close this po, sabi po,
God never called you to burn out in the name of ministry and productivity. He called you to abide, to remain, and to rest in His presence. Because fruit flows from intimacy, not exhaustion. Ano po? Everything is permissible, but not everything is beneficial. Inaalaw ka ng Lord na magawa mo ang lahat ng mga bagay sa kalakasan na meron ka, pero hindi lahat naman pala nakakabuti sa katawan na meron ka. So let us ask God for wisdom, for rest, and renewal. And let's abide in His presence for us to be renewed, not just physically, not just mentally, emotionally, but most of all, spiritually. Tayo po ay manalangin lahat. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Ama naming Diyos, banal at dakila, banal na Espiritu. Maraming salamat, Panginoon, sa kapahingahan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat dahil Ikaw mismo, Panginoon Diyos, ang naging kapahingahan namin sa oras na ito. At wala po kaming ibang hahanapin, wala po kaming ibang i-desire, O God, kundi mamalagi sa piling mo, Panginoong Diyos. Lord, today we want to lift your name, O God, for giving us, Lord God, this wisdom, Lord God, that resting is not laziness. Resting is not weakness. But resting, O God, is trusting you. Lord, maraming salamat dahil alam namin, Panginoon Diyos, ng aming mga puso, spirito, isip at kaluluwa ay tunay na nagkaroon ng kapahingahan dahil Ikaw mismo, Lord God, you have rebuked us from our daily living na hindi po nakakaganda at hindi po nakakaayos sa aming pamumuhay. Lord, maraming salamat dahil despite of neglecting everything that you are teaching us, O God, patuloy mo kami, Lord God, binibigyan ng katuruan, Panginoon, kung saan higit namin, Panginoong Diyos, na magagamit habang iniintay ka namin sa mundong ibabaw, O God. And Lord, we are deeply grateful, O God, for all your provision, sustenance, and strength, O God, that you have given us, O God. Dahil alam namin, Panginoon Diyos, sabi mo nga po sa inyong salita sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by your Spirit, says the Lord God Almighty, O God, na hindi namin kayang gawin lahat ng bagay. We cannot control everything in our lives, O God. We cannot control the things, what we are doing, the things that we are thinking, the emotions that we will feel. But Lord, we entrust to you everything, O God. And today, Lord, kung meron man, Panginoon Diyos, sa bawat isa ngayon, Panginoon Diyos, na didrain, napapagod, exhausted, O God, burn out, Lord, in the mighty name of Jesus, O God. Lord, we declare peace, O God. We declare rest in Jesus' name, Lord God. Lord, let your presence be upon them, O God. Hayaan mo na masustain sila. You provide them, Lord God, everything that they need, most especially the strength, Lord God, yung mga tao na ginagamit mo, Panginoong Diyos, sa bawat pamilya, O God. Lord, you bless them, O God. In Jesus' name, Ikaw po ang nakakakita ng pangangailangan ng bawat isa, O God. Lord, alam mo kung ano ang mga dapat nilang gawin, matapos at mapagtagumpayan. But Lord, help them and teach them, O God, na hindi po nila naisasantabi, Panginoong Diyos, ang gawain mo, ang presensya mo, ang pakikipag-usap sa iyo, just to have a productive and fruitful life, O God. Lord, make them know, O God, na ang productivity and fruitfulness ay nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos, at hindi sa sarili naming mga gawa, Panginoon. And Lord, let your Spirit be upon us, O God, na higit naming i-embrace, O God, ang kabutihan at kalakasan na nagmumula sa iyo, O God. Lord, thank you for being our strength and rest, not only today, pero sa mga susunod na araw, O God. Lord, thank you, and we can't thank you enough for your faithfulness in our life. And today, Lord, as we receive your message, oh God, continue to bless us all and continue to provide and sustain everything in us, because we believe that you are the God and the sovereign God
that we can entrust with everything, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.